Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal naming tagapakinig. Muli, isang karangalan na makasama kayo sa ating paboritong channel kung saan ang bawat kwento ay may dalang aral at inspirasyon. Bago natin simulan, nais ko pong mag-iwan ng isang tanong. Gaano kadalas nating husgahan ang isang libro sa kanyang pabalat? Sa mundong ito, na puno ng kislap at karangyaan, madalas nating nakakalimutan na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa damit na suot o sa yaman na ipinapakita. Ito ay natatagpuan sa isang lugar na hindi nakikita ng mga mata. Sa puso, ang kwentong ating tutunghayan ay isang paglalakbay tungo sa pagtuklas ng katotohanan ito. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng Ang Dumi sa Likod ng Kislap. Sandali lang po, Matay. Saan po ang punta natin? Ang boses ng security guard ay magalang, ngunit ang paraan ng pagharang nito sa kanya gamit ang braso ay may halong pagdududa. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya Luntian na sa mga sandaling iyon ay nagtatago sa ilalim ng katauhan ni Apo Kalinga. Ito na. Nagsisimula na. Pinagmasdan niya ang marangyang lobby ng Amihan Paraiso Resort. Ang sahig na gawa sa Italian marble ay kumikinang sa ilalim ng naglalakihang chandelier na tila mga bituing nahulog mula sa langit. Bawat sulok ay sumisigaw ng yaman. Isang yamang siya mismo ang lumikha. Ngunit ngayon ay parang isang dayuhan sa sarili niyang kaharian. Ang suot niyang gusgusing pantalon, kupas na polo at lumatpudpud na tsinelas ay isang malaking insulto sa lugar na ito. At yun mismo ang kanyang plano. May reservation ako, sagot niya. Sinadyang gawing garalgal at mahina ang kanyang boses. Nagtaas ng kilay ang guard. Reservation po, dito sa Amihan Paraiso? Halata ang hindi nito paniniwala. Bago pa man siya makasagot, isang matikas na lalaki ang lumapit. Nakasuot ito ng mamahaling suit at ang buhok ay maingat na inayos. Ang kanyang nameplate ay kumikinang, Brillante Roxas Resort Manager. Siya ang dahilan kung bakit naroon si Hiraya. Tiningnan siya ni Brillante mula ulo hanggang sa luma niyang tsinelas at bahagyang umangat ang sulok ng labi nito sa paraang mapanlait. Anong maipaglilingkod natin sa Ginoo? Ang paghinto nito bago sabihin ang Ginoo ay puno ng pangiinsulto. Nagsimula na ang bulungan mula sa ibang mga staff sa lobby. May mga mahihinang hagikhikan, may mga matang mapanuri. Naramdaman ni Hiraya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, ang bigat ng pagkadismaya. Kinukumpirma lang nila ang kanyang matagal nang pinaniniwalaan na ang kabaitan ng tao ay nakadepende sa kapal ng iyong pitaka. May reservation ako, ulit ni Apo Kalinga, mas matatag ngayon. Sa pangalan ko, isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Brillante. Patawad, Lolo. Baka nagkakamali lang po kayo ng lugar. Maraming murang paupahan sa bayan. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Gusto na sanang tapusin ni Hiraya ang pagpapanggap. Gusto na niyang isigaw kung sino siya. Ngunit nagtimpi siya. Kailangan niyang makita kung hanggang saan ang kasamaan nila. Nang akmang tatalikuran na niya ang matanda, isang boses ang pumutol sa tensyon. Konbanwa, irashaimase. Isang dalagang naka-uniform ng waitress ang dahan-dahang lumapit. Payat ito at simple lang ang itsura, ngunit may dignidad sa kanyang tindig. Yumuko ito sa isang perpektong Japanese bow, isang pagbati na nakalaan para sa mga pinakamahalagang bisita. Lahat ay natigilan, maging si Brillante ay napakunot ang noo. Hindi pinansin ng dalaga ang mga nakapaligid sa kanila. Tumingin ito ng diretso kay Apo Kalinga at sa kauna-unahang pagkakataon sa buong araw, nakakita si Hiraya ng isang nangiting walang bahid na panghuhusga. Welcome po sa Amihan Paraiso. Ako po si Tala. Gusto niyo po ba ng maiinom habang hinihintay natin ang inyong kwarto? Mahina ngunit malinaw ang kanyang boses.
Sa unang pagkakataon sa buong araw, naramdaman ni Hiraya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagtataka. Isang maliit na sinag ng liwanag sa madilim niyang pananaw. Tumango siya, hindi maalis ang tingin sa dalaga. "Salamat, Ineng." Pero bago yan, sabi niya, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging mababa, ngunit may bigat. Tumingin siya sa receptionist na kanina pa nakatingin sa kanya na parang dumi. "Pakisuyong tingnan ang reservation ko. Imperial Suite para sa 1 linggo." Ang katahimikan sa lobby ay halos nakakabingi. Ang Imperial Suite ang pinakamahal, pinakamalaki, at pinakapribadong silid sa buong resort. Ang presyo nito sa isang gabi ay katumbas na ng isang taong sahod ng ordinaryong empleyado. Si Brillante ay natulala ng 1 segundo bago muling tumawa. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong kaba. Lumingon siya sa receptionist at sinabi sa malakas na boses para marinig ng lahat, "Sige, tingnan mo. Pakihanap nga kung may booking sa pangalang Apokalinga." Huminto siya. Tinitingnan si Hiraya na para bang ito'y isang nakakatawang biro. Baka naligaw lang siya ng resort. Subukan niyo sa mga transient house sa bayan. Talasinag na ramdaman ni Tala ang matalim na tingin ni Sir Brillante na parang tumutusok sa kanyang likuran, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nakikita niya ay ang matandang Ginoo sa kanyang harapan, si Apokalinga, na may mga matang pagod ngunit may bakas ng dignidad. Nakita niya sa kanya ang sarili niyang lolo, isang taong nagtrabaho ng buong buhay, nararapat lamang na respetuhin. Bahala na, bulong niya sa sarili. Kumuha siya ng isang maliit at maligamgam na tuwalya mula sa tray at magalang na iniabot ito kay Apokalinga para po maibsan ang pagod ninyo sa biyahe. Isang saglit na pagtataka ang gumuhit sa mukha ng matanda bago niya ito tanggapin. "Salamat, Ineng." Ang simpleng salamat na yon ay sapat na para kay Tala. Habang ang receptionist ay dahan-dahan at halatang walang ganang naghahanap sa sistema, nanatili si Tala sa tabi ni Apokalinga. Ayaw niyang iwan itong mag-isa sa gitna ng mga mapanghusgang mata. "Pasensya na po kayo sa abala," mahinang sabi ni Tala. "Hindi ikaw ang dapat humingi ng pasensya," sagot ng matanda. Ang tingin ay nakatuon sa receptionist. Biglang nag-vibrate ang luma niyang cellphone sa bulsa. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina. Agad siyang nagpaalam. "Sandali lang po," sabi niya at mabilis na nagtago sa bodega ng mga linen. "Hello, Nay," pabulong niyang sagot. "Anak." Narinig niya ang hirap sa paghinga ng kanyang ina. "Si Bunso, hinihingal na naman. Kailangan na nating bumili ulit nung gamot niya sa nebulizer." Naramdaman ni Tala ang pagkirot ng kanyang puso. "Sige po, Nay. Magpapadala ako mamaya pagkasahod. Pilitin ko pong makiusap na maka-advance. Huwag po kayong mag-alala. Yung tungkol sa lumang kaso sa construction site, anak, baka pwede nating buksan ulit." Isang pamilyar na bigat ang dumagan sa dibdib ni Tala. "Nay, pinag-usapan na po natin to. Wala po tayong laban doon. Mag-focus na lang po tayo sa pagpapagamot kay Bunso." Pagkatapos ng tawag, huminga siya ng malalim bago muling ngumiti at bumalik sa lobby. Ang bigat sa kanyang dibdib ay pansamantala niyang isinantabi. Pagbalik niya, ang receptionist ay nakatitig sa screen ng computer, hindi makapaniwala. "Ano na? Wala. 'Di ba?" Naiinip na tanong ni Brillante. Nanginginig ang boses ng babae nang sumagot ito. "Sir, meron po. Nakapangalan kay Apokalinga. Ang Imperial Suite, fully paid na po for 1 week." Kung may karayom mang nahulog sa lobby sa mga sandaling iyon, tiyak na maririnig ito ng lahat. Ang mga bulungan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Hinablot ni Brillante ang tablet mula sa kamay ng receptionist. Nanlaki ang mga mata nito at biglang namutla ang kanyang muka nang makita ang kumpirmasyon. Ang pangalan ng nag-book
Ang detalye ng bayad, lahat ay lehitimo. Walang nagsalita. Ang mga staff na kanina lang ay nagtatawanan ay nakayuko na ngayon, hindi makatingin ng diretso sa matanda. Si Tala ang unang kumilos. Ngumiti siya kay Apo Kalinga. Tara na po, ihahatid ko na po kayo sa inyong silid. Kinuha niya ang luma at may kabigatang bag ng matanda. Hindi ito trabaho ng isang waitress, ngunit wala nang ibang gumalaw. Naglakad sila patungo sa pribadong elevator para sa mga VIP, nilagpasan ang mga empleyadong tila napako sa kanilang kinatatayuan. Habang papasok sila sa elevator, pinindot ni Tala ang button para sa penthouse floor. Bago pa man tuluyang sumara ang makintab na pinto, lumingon si Apo Kalinga. Ang kanyang mga mata ay hindi na mukhang pagod. Mayroon itong talas at bigat na ngayon lang nakita ni Tala. Ineng, sabi ng matanda sa boses na malinaw at puno ng awtoridad. Anong pangalan mo? Hiraya Luntian. Tala. Ulit ni Hiraya sa isip habang dahan-dahang sumasara ang pinto ng elevator. Talasinag. Isang bituin. Isang sinag. Isang napakagandang pangalan para sa nag-iisang taong nagpakita ng liwanag sa madilim na araw na ito. Habang paakyat ang elevator, tahimik niyang pinagmasdan ang dalaga. Nakatayo ito ng tuwid, hawak pa rin ang kanyang lumang bag. Ang mga mata ay nakatuon sa numerong umiilaw sa itaas ng pinto. Nakita ni Hiraya ang bahagyang pagod sa mukha nito, ang kaunting gasgas sa kanyang itim na sapatos. Isang manggagawang nagsusumikap para mabuhay. Isang taong hindi hinusgahan ng kapwa dahil lang sa panlabas na anyo. Sa mga sandaling iyon, tapos na ang pagsusulit. Nakita na niya ang kailangan niyang makita. Pagbukas ng pinto sa Imperial Suite, namangha si Tala sa karangyaan nito. Ngunit hindi iyon ang mahalaga para kay Hiraya. Inilapag nito ang kanyang bag at magalang na nagpaalam. Sir, maiwan ko na po kayo. Kung may kailangan po kayo, i-dial nyo lang po ang 0. Sandali, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nagbago. Nawala na ang pagiging garalgal at mahina. Napalitan ito ng isang bigat at awtoridad na nagpatigil kay Tala. Napalingon ito. May pagtataka sa kanyang mga mata. Kinuha ni Hiraya ang kanyang cellphone at nag-dial. Miguel, sabi niya sa kausap. I-lockdown mo ang lobby. Walang sino man ang pwedeng lumabas o pumasok. Ipunin mo ang lahat ng staff na nandoon kanina. Kasama si Mr. Roxas. Bigyan mo ako ng 5 minuto. Ibinaling niya ang tingin kay Tala na ngayon ay halatang nalilito. Samahan mo ako pabalik sa baba. Ang pagbaba nila sa elevator ay napuno ng katahimikan, ngunit hindi ito ang katahimikang kanina. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Pagbukas ng pinto, ang lobby ay puno ng tensyon. 2 guard na nakasuot ng itim na suit ang nakabantay sa pinto. Lahat ng staff na nang insulto sa kanya kanina ay nakatayo sa gitna, nanginginig sa takot. Si Brillante Roxas ay nasa harapan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at galit. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Brillante nang makita sila. Sino ka ba para magbigay ng utos dito? Dahan-dahang naglakad si Hiraya patungo sa gitna ng lobby. Tumigil siya sa ilalim mismo ng pinakamalaking chandelier. Hinubad niya ang luma niyang sombrero. Inalis niya ang makapal niyang salamin. Tumayo siya ng tuwid at sa isang iglap nawala ang itsura ng isang kahabag-habag na matanda. Ang natira ay isang lalaking may tindig ng isang hari. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng isang espada. Kanina, tinanong mo ako, sino ka ba? Sabi ni Hiraya, ang boses niya ay malamig at umalingaw-ngaw sa buong lobby. Ang pangalan ko ay Hiraya Luntian. At ako ang nagmamay-ari ng bawat hibla ng buhangin sa resort na ito. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig. Ang mukha ni Brillante Roxas ay biglang namutla na parang isang papel. Itinuro ni Hiraya ang guard na unang humarang sa kanya. Saan po ang punta natin?
Iyan ang tanong mo sa akin. Ngayon, sasagutin kita. Ang punta ko ay dito. Ang punta mo ay palabas. Itinuro niya ang receptionist. Wala kang nahanap na reservation para sa isang apokalinga, tama? Dahil ang pangalan na yon ay sumisimbolo sa paggalang, isang bagay na wala ka. At sa wakas, ang kanyang mga mata ay dumapo kay Brillante na ngayon ay nanginginig na. At ikaw, Mr. Roxas, ang manager, ang kapitan ng barkong ito, ikaw dapat ang unang nagpapakita ng tamang ehemplo. Ngunit ikaw ang unang nanghusga, ang unang nang insulto. You are a disgrace to this company. You are fired. Binaling ni Hiraya ang tingin sa mga security guard. Ilabas ninyo ang mga basurang ito. Habang nagkakagulo at hinihila palabas ang mga natanggal na empleyado, nanatiling tahimik ang labi. Ang natirang mga staff ay nakayuko. Hindi makatingin kay Hiraya. Sa gitna ng katahimikan, isang tao lang ang tinitingnan niya. Si Tala. Nakatayo ito sa isang sulok, nanginginig, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa takot. Nilapitan siya ni Hiraya. Ang kanyang boses, na kanina ay parang kulog, ay biglang naging mahinahon. Sa gitna ng lahat ng panghuhusga, ikaw lang ang nag-alok sa akin ng isang basong tubig. Sa gitna ng lahat ng pagtawa, ikaw lang ang nagbigay ng respeto. Ipinakita mo sa akin na mayroon pa palang natitirang tunay na kabutihan sa lugar na ito. Huminga siya ng malalim bago ibigay ang kanyang hatol. Isang hatol na yayanig sa buong resort. Mula sa araw na ito, ikaw, Miss Talasinag, ang bagong Assistant Executive Manager ng Amihan Paraiso. Ang katahimikan ay mas lalong lumalim. Lahat ay nakatingin kay Tala na ngayon ay mas lalo pang namutla. Inaasahan ni Hiraya na makikita ang tuwa o pasasalamat sa mukha nito. Ngunit ang nakita niya ay purong pagkasindak. Umiling si Tala. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sir, bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Ako po, hindi ko po matatanggap yan. Talasinag. Ang bigat ng damit na suot ni Tala ay higit pa sa bigat ng mamahaling tela nito. Ang uniforme ng isang Assistant Executive Manager, maluwag sa baywang pero bahagyang masikip sa balikat, ay parang isang kasuotan na hiniram niya lang at kailangang isauli anumang oras. Pumasok siya sa dating opisina ni Brillante Roxas. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay nananatili pa rin sa hangin, isang paalala ng taong kinamumuhian niya. Ang malaking lamesa na gawa sa mahogany ay tila isang malawak na karagatan para sa kanya na sanay lamang sa maliit na locker ng mga staff. Nanliit siya. Ang lahat ng ito ay parang isang panaginip, isang magandang panaginip na anumang oras ay maaari siyang magising. Excuse me, Ma'am Tala. Dalawang dati niyang kasamahan sa dining hall ang pumasok. May dalang mga dokumento. Ang paraan ng pagbigkas nila ng Ma'am Tala ay may halong sarkasmo. Pakipirmahan lang po ito, sabi ng isa. Inilapag ang mga papel sa lamesa at sa isang aksidenteng paggalaw, natabig nito ang tasa ng kape na nasa gilid at tumapon ang mainit na likido sa mga papeles na dala ni Tala kanina. Ay sorry, hindi ko sinasadya, sabi ng babae. Ngunit ang nangiti sa kanyang labi ay nagsasabi ng ibang kwento. Hindi umimik si Tala. Kumuha lang siya ng tissue at sinimulang punasan ang natapong kape. Narinig niya ang mahinang hagik-hik ng dalawa habang papalabas ng opisina. Kumukulo ang dugo niya pero pinigilan niya ang sarili. Hindi ito ang panahon para makipag-away. Nang mag-isa na siyang muli, sinubukan niyang ayusin ang mga naiwang gamit ni Brillante. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga luma at walang saysay na papeles, may nakita siyang isang folder. Sa loob nito ay mga resibo at invoice. Mga resibo para sa mga supply na tila sobra-sobra ang presyo. Mga invoice mula sa isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya. Habang tinititigan niya ang mga dokumento, may kumatok sa pinto. Si Aling Martha, ang pinakamatandang accountant ng resort.
ang pumasok. Siya lang ang nag-iisang tao na ngumiti sa kanya ng totoo sa buong araw. "Kamusta ka na sa bago mong tahanan?" Malumanay na tanong ni Aling Martha. "Medyo nakakapanibago po," sagot ni Tala. Napansin ni Aling Martha ang folder sa lamesa. Ang nangiti nito ay bahagyang nawala. Ang mga magic paper ni Sir Brillante." "Magic paper po?" Nagtatakang tanong ni Tala. Lumapit si Aling Martha at itinuro ang isang invoice. "Mag-ingat ka, iha. Masyadong malikhain si Sir Brillante pagdating sa mga numero. Kung kailangan mo ng tulong para intindihin ang mga yan, nandito lang ako." Nag-iwan ito ng isang makahulugang tingin bago umalis. Naiwan si Tala na nakatitig sa mga numero. Isang bagong uri ng kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi lang ito tungkol sa pagiging manager. May mas malalim, mas madilim na sikreto ang naiwan sa opisinang ito. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang lamesa. Nanginginig niyang sinagot ito. "Miss C. Sinag." Ang boses sa kabilang linya ay malalim, kalmado, at hindi niya makakalimutan. Boses ni Hiraya Luntian. Sir!" Nauutal niyang sagot. "Pumunta ka sa opisina ko. May kailangan tayong pag-usapan." Buong akala ni Tala ay tungkol ito sa trabaho. Ngunit nang pumasok siya sa malawak na opisina ng CEO, iba ang sinabi nito. Nakaupo ito sa kanyang lamesa. Ngunit ang tingin nito ay hindi na parang tingin ng isang amo. "Maupo ka, Tala." Umupo siya. Diretso ang likod, handa sa anumang utos. "Mamayang gabi, maghahapunan tayo," sabi ni Hiraya, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. Hindi bilang boss at empleyado, kundi bilang dalawang matanda. "Gusto kong marinig ang kwento mo." "Sinanibong dididumbo." Hiraya Luntian. Ang restaurant na pinili ni Hiraya ay isa sa mga pinakamahal sa Maynila. Ang mga ilaw ay malumanay, ang tugtog ng piano ay marahan, at ang bawat kubyertos ay kumikinang. Ngunit ang karangyaang ito ay tila nagtayo ng isang pader sa pagitan nila ni Tala. Nakaupo ito sa kanyang harapan, diretso ang likod, halos hindi gumagalaw. Bawat galaw nito ay maingat, na para bang natatakot itong makabasag ng kahit ano. Ang katahimikan sa pagitan nila ay halos kasing bigat ng pagkain na nakahain. "Hindi ka ba komportable?" Basag ni Hiraya sa katahimikan. Bahagyang nagulat si Tala. "Hindi po, sir. Maganda po dito." Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Kailangang sirain ni Hiraya ang pader na ito. Tinanggal niya ang kanyang mamahaling coat at isinabit sa likod ng upuan. Sa paggalaw na yon, lumitaw ang relong suot niya. Isang lumang relo na may gasgas sa salamin at kupas na ang leather strap. Taliwas na taliwas sa suot niyang damit na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Napansin ito ni Tala. Alam mo ba, panimula ni Hiraya, tinitingnan ang sariling relo. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na isang araw ay nasa iyo na ang lahat? At kinabukasan, wala nang natira kundi ang mga alaala? Hindi siya tumingin kay Tala, ngunit naramdaman niya ang pagbabago sa atensyon nito. Sound of a faint, distant memory, a gentle fatherly voice. Isang mabilis na alaala ang dumaan sa isip ni Hiraya. Ang kamay ng kanyang ama, ipinapatong ang lumang relong ito sa kanyang batang palapulsuhan. "Ito lang ang maipapamana ko sa iyo, anak. Ang oras. Huwag mo itong sasayangin. Naranasan ko na yan." Pagpapatuloy niya, ang boses ay bahagyang bumaba. "Ang mawalan. Kaya't alam ko ang halaga ng mga bagay na hindi nabibili ng pera." Tumingin siya kay Tala. Sa wakas, nakita niya ang isang bahagyang pag-relax sa mga balikat nito. Ang pader ay nagsisimula nang magkaroon ng siwang. "Pamilya ko po," mahinang sagot ni Tala. "Sila ang yaman ko." "Kwentuhan mo ako tungkol sa kanila," sabi ni Hiraya. At nagsimulang magkuwento si Tala. Nawala ang kanyang pagkailang. Ikinuwento niya ang kanyang ina na palaging nag-aalala
at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Nang banggitin niya ang kapatid, isang espesyal na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Napakatapang po niya, sir. Kahit na may sakit siya, hindi nawawala ang nangiti niya. Iyon po ang nagbibigay sa akin ng lakas araw-araw. Ngunit habang nagsasalita siya, ang nangiti ay dahan-dahang nawala at nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Gagawin ko po ang lahat para sa kanya. Lahat. Naramdaman ni Hiraya ang bigat sa bawat salita ni Tala. Isang bigat na pamilyar sa kanya. Ang bigat ng pag-ibig na may kasamang sakripisyo. Hindi niya namalayan, ang kamay niya ay kusa nang dumapo sa ibabaw ng kamay ni Tala na nakapatong sa lamesa. Isang kilos ng pag-alo. Alam ko, mahina niyang sabi. Pareho silang nagulat. Isang kuryenteng tila dumaloy sa pagitan nila. Mabilis na binawi ni Hiraya ang kanyang kamay at si Tala naman ay napayuko. Ang kanyang mukha ay namula. Ang pader ay hindi lang nagkasiwang, gumuho na ito. Ngunit ang naiwan ay isang bagong uri ng pagkailang, isang bagay na mas komplikado. Ngunit sa labas ng restaurant, sa kabilang kalsada, may isang anino na nakatayo sa dilim, naninigarilyo. Isang aninong nagmamasid sa bawat galaw nila sa loob. Si Brillante Roxas at sa kanyang mga mata, habang ibinabato niya ang upos ng sigarilyo sa lupa at tinatapakan ito, nag-aalab ang apoy ng galit at paghihiganti. Talasinag, ang biyahe pauwi ay puno ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang nakakailang na katahimikan kanina sa hapunan, kundi isang katahimikang may laman. Naramdaman pa rin ni Tala ang anino ng init mula sa kamay ni Hiraya sa ibabaw ng sa kanya. Salamat po sa hapunan, sir, sabi ni Tala nang huminto ang sasakyan sa tapat ng kanilang eskinita. Hiraya na lang, kapag tayong dalawa lang, sagot nito, hindi nakatingin sa kanya kundi sa madilim na eskinita. Delikado ba dyan? Sanay na po ako, ngiti ni Tala. Sige po, Hiraya, mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Bumaba siya ng sasakyan. Ngunit habang naglalakad siya sa makipot na daan, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Nilingon niya ang sasakyan ni Hiraya, ngunit nakaalis na ito. Bigla, isang kamay ang marahas na humawak sa kanyang braso. Tala, Tala, Tala. Isang pamilyar at nakakasuklam na boses ang kanyang narinig. Tingnan mo nga naman, ang dating waitress nakikipag-date na sa hari. Si Brillante Roxas. Nakatayo ito sa kanyang harapan. Amoy alak. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit sa dilim. Bitawan mo ako. Pilit na pumapalag si Tala. Ngunit mas hinigpitan pa ni Brillante ang hawak. Bakit? Anong ginawa mo para makuha ang loob niya, ha? Bulong nito. Ang hininga ay amoy alak. Anong sikreto ang sinabi mo? O baka naman may iba ka pang serbisyo na inaalok? Ang mga salita ni Brillante ay parang lason na tumagos sa kanyang pandinig. Isang bagay sa loob ni Tala ang biglang nag-init. Ang takot ay napalitan ng galit. Hayop ka! Sigaw niya at buong lakas na tinapakan ng paa nito. Ah! Daing ni Brillante, bahagyang lumuwag ang hawak. Ginamit ni Tala ang pagkakataong yon para makawala at umatras. Akala mo malilinis ka? Tawa ni Brillante, hinahabol siya ng tingin. Pare-pareho lang tayong lahat, Tala. Gumagamit ng kung anong meron tayo para umangat sa buhay. Hindi ako katulad mo. Talaga ba? Ngumisi ito, isang nangising parang ahas. Kung ganoon, bakit hindi mo tanungin ang bago mong amo? Akala mo ba santo yan si Hiraya Luntian? Akala mo ba nakuha niya ang lahat ng yan sa malinis na paraan? Lumapit ito muli. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Tanungin mo siya. Tanungin mo siya tungkol sa mga kasalanang pilit na ibinabaon ng pamilya niya. Tingnan natin kung mananatili pa yang paghanga mo sa kanya. Bago pa man makasagot si Tala, isang matalim na ilaw ang tumama sa kanilang dalawa.
Isang malakas na pagbukas at pagsara ng pinto ng sasakyan ang narinig. Bitawan mo siya. Ang boses ni Hiraya ay hindi pa sigaw, ngunit ito'y may bigat at lamig na tila kayang magpayelo sa buong eskinita. Agad na napabitaw si Brillante. Ang tapang niya ay biglang nawala na parang bula. Sa isang iglap, bumalik ito sa pagiging duwag. Naglakad si Hiraya palapit. Hindi niya tiningnan si Brillante. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Tala. Tinitiyak kung ayos lang ito. Ngunit nang makita niya ang takot sa mukha ni Tala at ang galit sa paraan ng paghawak nito sa sariling braso, isang madilim na anino ang dumaan sa mukha ni Hiraya. Itinulak niya si Brillante ng malakas, dahilan para matumba ito sa sahig. "Umalis ka!" sabi ni Hiraya. Ang bawat salita ay may diin. "Bago pa may mangyaring masama sa'yo." Mabilis na tumayo si Brillante, pinagpagan ng sarili at nagmamadaling tumakbo palayo na parang isang asong may buntot sa pagitan ng mga hita. Ngunit bago ito tuluyang maglaho sa dilim, lumingon ito at nag-iwan ng isang huling, makamandag na tingin kay Tala. Nang sila na lang dalawa ang natira, nilapitan ni Hiraya si Tala. "Ayos ka lang?" Hindi makasagot si Tala. Tumangulang siya, ngunit nanginginig ang buong katawan. "Halika na," sabi ni Hiraya. Ang boses ay malumanay na ngayon. Inalalayan niya ito pabalik sa sasakyan. Ang biyahe pabalik sa mismong tapat ng bahay ni Tala ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Ang init ng kamay ni Hiraya kanina ay napalitan ng lamig ng takot at pagdududa. Ang mga salita ni Brillante ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Mga kasalanang pilit na ibinabaon ng pamilya niya. Huminto ang sasakyan, ngunit bago pa man bumaba si Tala, lumingon siya kay Hiraya. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Kailangan niyang malaman. Ang mga sinabi niya, panimula ni Tala, nanginginig ang boses. "Tungkol sa mga kasalanan ng pamilya ninyo. Totoo ba yun?" Hiraya Luntian. Ang tanong ni Tala ay bumaon sa dibdib ni Hiraya na parang isang patalim. Totoo ba yun? Tumingin siya sa labas ng bintana ng sasakyan, sa mga bahay na dikit-dikit at sa mga ilaw na nanggagaling sa mga poste. Ang mundo niya at ang mundo ni Tala ay magkaibang magkaiba. Paano niya ipapaliwanag ang mga kasalanan ng mayayaman sa isang taong ang tanging kasalanan ay ang maging mabuti? Hindi siya sumagot kaagad. Sa halip, mas hinigpitan niya ang hawak sa manibela. Ang makinis na leather ay tila naging magaspang sa ilalim ng kanyang mga daliri. Walang pamilyang perpekto, Tala. Panimula niya, ang boses ay mababa at puno ng pait. Ang pamilya ko? Hindi rin. Ibinaling niya ang tingin mula sa bintana patungo sa mga mata ni Tala. Nakita niya ang paghihintay, ang takot, ngunit pati na rin ang isang patak ng pag-asa na sana'y mali ang kanyang hinala. "Hindi ko sasagutin ang tanong mo ng direkta." Pagpapatuloy niya. "Sa halip, ikukwento ko sa iyo kung bakit ako naging ganito. Kung bakit ako nagpanggap na isang matandang pulubi." Huminga siya ng malalim. Maraming taon na ang nakalipas. Ang pamilya Luntian ay hindi kasing yaman tulad ngayon. Mayroon kaming sapat, ngunit ang pinakamalaking yaman namin ay tiwala. At ang tiwalang yun ay ibinigay ng ama ko sa kanyang pinakamatalik na kaibigan, sa kanyang business partner, isang taong itinuring naming kapamilya. Ang bawat salita ay may bigat ng isang madilim na alaala. At ang taong iyon, sinaksak niya kami sa likod. Kinuha niya ang lahat. Sa isang iglap na wala ang negosyo, ang bahay, ang lahat ng pinaghirapan ni Papa. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagkasakit. Iyon ang dahilan kung bakit siya namatay. Napayuko si Hiraya. Ang imahe ng kanyang ama sa hospital bed, payat at talunan, ay muling sumariwa sa kanyang isipan. Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako muling magtitiwala
ng basta-basta. Pinalago ko ang naiwan sa amin. Pero habang lumalaki ang pera ko, lumalaki rin ang pader sa paligid ng puso ko. Tumingin siyang muli kay Tala. Ang galit sa mga mata nito kanina ay nawala na. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim. Pag-unawa. Naantig si Tala sa kanyang narinig. Ang bilyonaryong nasa harapan niya ay hindi lang pala isang hari sa kanyang palasyo. Isa rin pala siyang lalaking minsan nang nawalan, isang anak na nasaksihan ang pagbagsak ng kanyang ama. Ang galit na naramdaman niya kanina dahil sa mga salita ni Brillante ay napalitan ng habag. Naiintindihan ko po, mahinang sabi ni Tala. Ang bigat po pala ng pinagdaanan ninyo. Siguro po, kaya ko ring gagawin ang lahat para sa pamilya ko, lalo na para sa kapatid ko. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na ikwento ang buong detalye. Ang sakit po niya. Hindi po yan basta nakuha lang. Bunga po yan ng isang aksidente. Humigpit ang hawak niya sa laylayan ng kanyang damit. Maraming taon na po ang nakalipas. Gumuho po ang isang bahagi ng pinapatayong gusali sa isang construction site. Nahulog po ang kapatid ko. Hindi ganon kataas, pero sapat para maapektuhan ang mga baga ni Shai habang buhay. Sa pagbanggit ng salitang construction site, biglang kumirot ang ulo ni Hiraya. Isang matalim at pamilyar na kirot sa kanyang sentido na para bang may isang alaalang pilit na gustong kumawala, ngunit hindi niya mahagilap. Napapikit siya at bahagyang hinilot ang gilid ng kanyang noo. Ayos lang po kayo, Sir Hiraya? Nag-aalalang tanong ni Tala. Oo, mabilis niyang sagot. Iwinaksi ang kakaibang pakiramdam. Pagod lang siguro. Magpatuloy ka. Binigyan po kami ng kumpanya ng kaunting tulong pinansyal noon. Malungkot na pagpapatuloy ni Tala. Pero pinapirma po nila ang nanay ko sa isang kasunduan na hindi na kami magsasalita pa tungkol sa nangyari. Bata pa po ako noon, wala kaming nagawa. Kaya po hanggang ngayon, dala-dala namin ang bigat na yon. Nakatitig lang si Hiraya kay Tala. Ang kwento nito ay isang salamin ng sarili niyang nakaraan. Isang kwento ng kawalan ng hustisya. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho sa mga sandaling iyon. Ang babaeng nasa harapan niya na inakala niyang ililigtas niya, ang siya palang nagpapagaling sa kanya. Tala, sabi niya, ang boses ay puno ng determinasyon. Makinig ka sa akin. Hindi ko kayang ibalik ang nakaraan, pero kaya kong tumulong na ituwid ang mali. Hahanapin natin kung sino man ang may-ari ng construction company na yan. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko. Pananagutin natin sila. Sa mga salitang yon, nakita ni Hiraya ang isang bagay sa mga mata ni Tala na mas maliwanag pa sa lahat ng chandelier sa kanyang resort. Pag-asa. Talaga po? Nanginginig ang boses nito. Pangako, sagot ni Hiraya. Matapos ihatid si Tala sa mismong pinto ng bahay nito, umalis si Hiraya na may bagong misyon. Hindi na ito tungkol sa pagpapatunay na masama ang mundo. Tungkol na ito sa pagpapatunay na kaya pa ring manaig ng kabutihan. Naiwan si Tala sa kanilang pintuan, nakatanaw sa papalayong sasakyan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Aling Martha, ang accountant. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli, ngunit mabigat. Tala, nahanap ko na. Ang matibay na ebidensya ng paglilipat ng pera mula sa pondo ng resort. Ang pangalan ng kumpanyang paulit-ulit na pinupuntahan ng pondo ay Roxas Development Corp. Ang pangako ni Hiraya kay Tala ay hindi lang basta salita. Ito ay isang apoy na muling nagsindi sa natutulog na galit sa kanyang puso. Ang galit sa inhustisya. Kinaumagahan, ang kanyang opisina ay naging isang war room. Nasa isang video call siya kasama ang kanyang buong legal team. Ang kanyang mga mata
ay matalim at ang boses ay walang bahid na pag-aalinlangan. I want you to dig up everything. Utos niya, ang boses ay malamig. Lahat ng tungkol sa pagkalugi ng Luntian Enterprises 25 years ago. Halongkatin ninyo ang bawat dokumento, bawat bank record, at higit sa lahat, gusto kong malaman ang lahat tungkol sa pamilya Roxas, lalo na ang tungkol kay Armando Roxas. Sir, that's a very old case. Panimula ng isa sa mga abogado. I don't care, putol ni Hiraya. Gawin ninyo ang lahat. Gusto kong malaman kung saan napunta ang bawat sentimong ninakaw sa amin. Pagkatapos ng tawag, binuksan niya ang isang nakatagong safe sa kanyang opisina. Kinuha niya mula roon ang isang luma at medyo naninilaw ng litrato. Ito ay larawan ng kanyang ama, masaya at nakangiti. Nakaakbay sa isang lalaking itinuring nitong kapatid. Si Armando Roxas. Tinitigan ni Hiraya ang nangiti ng demonyong sumira sa kanilang pamilya. Mahahanap din kita, bulong niya sa litrato, at mananagot ka na ako. Talasinag, sa kabilang dako ng resort, sa maliit na opisina na dati kay Brillante, nanginginig ang kamay ni Tala habang iniprint ang mga dokumentong ipinadala sa kanya ni Aling Martha. Bawat papel na lumalabas sa printer ay isang matibay na ebidensya ng pandaraya. Mga bank transfer, mga peking invoice, ang pangalan ng Roxas Development Corp ay paulit-ulit na lumilitaw. Hawak na niya ang katotohanan, ngunit ang katotohanan ito ay mabigat at mapanganib. Paano niya ito sasabihin kay Hiraya, sa taong nagbigay sa kanya ng tiwala? Paano kung isipin nitong isa lang siyang oportunista? Ngunit naisip niya ang kanyang kapatid. Naisip niya ang mga salita ni Hiraya kagabi. Ang pangako nitong tutulungan siyang hanapin ang hustisya. Ito ang tama, sabi niya sa sarili. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng lakas ng loob na mayroon siya. Inayos niya ang mga papeles sa isang folder at tumayo. Ang bawat hakbang niya sa mahabang pasilyo patungo sa opisina ng CEO ay sinabayan ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Nasa tapat na siya ng malaking pinto na gawa sa kahoy. Itinaas na niya ang kanyang kamay para kumatok. Sa loob ng opisina, nakatitig si Hiraya sa kanyang computer. Hinihintay ang update mula sa kanyang mga abogado. Bigla, isang tunog ng email notification ang pumutol sa katahimikan. Ping. Mabilis niya itong binuksan. Galing ito sa head ng kanyang legal team. Ang subject, Urgent, Roxas Family Update. Sa labas ng pinto, handa nang kumatok si Tala nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Isang pamilyar at nakakakabang tunog. Ang kanyang ina. Dali-dali niya itong sinagot. Nay? Bakit po? May nangyari ba kay Bunso? Sa loob, binabasa ni Hiraya ang email. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat salitang nababasa. Ang Roxas Development Corp ay isang shell company na matagal ng pag-aari ng pamilya Roxas. Ngunit ang pinakahuling linya ang bumaon sa kanya na parang isang punyal. Sir, we have also confirmed Armando Roxas has only one son. His name is Brillante Roxas. Kasabay nito, sa labas ng pinto, ang nanginginig na boses ng ina ni Tala, ang kanyang naririnig sa telepono. Anak, pasensya na. Ngayon ko lang naalala. Kinakabahan kasi ako, kaya hinalungkat ko yung mga lumang papel mula sa baul. Humihikbing sabi ng kanyang ina. Anak, yung pangalan ng construction company na may kasalanan sa kapatid mo, ang pangalan niya ay... Ang mundo ni Hiraya ay gumuho. Ang kaaway ng kanyang ama, ang anak nito, ay nasa ilalim mismo ng kanyang pamumuno. Ang mundo ni Tala ay gumuho. Ang pangalan niya ay Luntian Group. Ang baso ng tubig sa lamesa ni Hiraya ay naging 1,000 pirasong kumikinang na abo sa sahig.
ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging naramdaman niya ay ang matinding lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Isang lamig na mas masahol pa sa kamatayan. Brillante Roxas. Ang pangalang iyon, ang mukha ng ahas na iyon, ang anak ng demonyong sumira sa kanyang ama. Nagtatrabaho para sa kanya, ninanakawan siya, pinagtatawanan siya sa likod ng kanyang likuran. Isang mabangis na apoy ang pumalit sa lamig. Isang galit na 25 taon niyang kinimkim. Bumalik ang lahat ng alaala, ang pag-iyak ng kanyang ina, ang walang buhay na mga mata ng kanyang ama, ang kahihiyan. Dinampot niya ang telepono. "Miguel," sabi niya. Ang boses niya ay kalmado ngunit nakakatakot. "Hanapin ninyo si Brillante Roxas. Dalhin ninyo siya sa akin ngayon. Huwag ninyong hayaang makatakas." Ngunit sa gitna ng nag-aalab na galit, isa pang pangalan ang pumasok sa isip niya. Tala. Ang pangako niya sa kanya kagabi. Pananagutin natin sila. Paano niya sasabihin sa kanya na ang taong nanakit sa pamilya niya ay ang mismong taong pinagtatrabahuhan niya? Na ang pera mula sa resort na ito? Hindi. Hindi maaari. Masyadong malaki ang Luntian Group. Maraming subsidiary. Maaring ibang kumpanya iyon. Isang pagkakamali lang. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi. Ang kirot sa kanyang ulo kagabi. Ang bigat sa kanyang dibdib. Lahat ay konektado. Talasinag Luntian Group. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Hindi. Hindi. "Nay, baka nagkakamali lang po kayo ng basa," sabi niya. Ngunit ang boses niya ay basag na. "Hindi anak, narito sa harap ko ang papel. Luntian Group." Nabitawan ni Tala ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa makintab na sahig. Ang tunog ay halos hindi niya narinig. Ang folder na hawak niya, ang ebidensya laban kay Brillante, ay tila nawalan ng bigat. Lahat ay bumalik sa kanya na parang isang malaking alon. Ang kabaitan ni Hiraya, ang pag-alok nito ng posisyon, ang hapunan, ang pangako nito kagabi. Pananagutin natin sila. Isang malupit at mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Pananagutin? Paano? Kung ang taong nangako sa kanya ng hustisya ay ang mismong hari ng kahariang nagdulot ng kanilang pagdurusa? Kasalanan. Pagbabaon. Iyon ang mga salita ni Brillante. Tama siya. Tama pala siya sa lahat ng sandali. Ang kabaitan na ipinakita sa kanya ni Hiraya. Ito ba ay awa? O mas malala pa, ito ba ay guilt? Isang paraan para bayaran ang kasalanan ng kanyang pamilya nang hindi inaamin ito? Ang pag-asa na naramdaman niya kagabi ay naging abo. Ang tiwalang nagsisimula ng mabuo ay naging lason. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi na luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng galit, ng matinding galit. Dinampot niya ang folder mula sa sahig. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang determinasyon ay kasing tigas ng bakal. Maglalakad na sana siya palayo, ngunit sa mga sandaling iyon, bumukas ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. 2 malalaking security guard ang marahas na kinaladkad ang isang taong pumapalag, si Brillante Roxas. Nagkasalubong ang kanilang mga tingin. Sa mata ni Brillante, nakita niya ang takot at pagkagulat. Ngunit nang tumingin ito sa kanya, isang demonyong ngiti ang sumilay sa labi nito. Isang nanangiting nagsasabing, "Sinabi ko na sa'yo." Pagkatapos ay tumingin si Tala sa direksyon kung saan dinala si Brillante. Sa tapat ng malaking pinto na gawa sa kahoy, ang opisina ng CEO. Ang opisina ni Hiraya Luntian. Doon pala sila lahat magtatagpo. Ang anak ng nagnakaw, ang anak ng ninakawan, at ang biktimang nasa gitna ng kanilang lahat. Hindi na siya kumatok. Hinawakan niya ang doorknob. Ang lamig nito ay kasing lamig ng kanyang puso. At pinihit niya ito.
Talasinag. Pagbukas ng pinto, ang eksenang tumambad kay Tala ay parang isang kuha mula sa isang pelikula. Si Hiraya Luntian ay nakatayo sa likod ng kanyang malaking lamesa. Ang muka ay parang bato. Ang mga mata ay nag-aalab habang nakatitig kay Brilyante. Si Brilyante naman ay hawak ng dalawang guard. Takot ngunit may bahid pa rin ng pagmamataas. Hiraya, anong kalokohan to? Sigaw ni Brilyante. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Alam na alam ko. Sagot ni Hiraya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Ikaw ang hindi nakakakilala sa binangga mo, anak ni Armando. Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang ama, biglang natigilan si Brilyante. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Ngunit hindi sila ang pinansin ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Kay Hiraya. Naglakad siya papasok. Bawat hakbang ay mabigat. Hindi niya pinansin si Brilyante na ngayon ay nakatingin sa kanya na may halong pagkagulat at pagtataka. Dire-diretso siya sa lamesa ni Hiraya. Walang salita, walang emosyon. Ibinagsak niya ang folder na hawak niya sa makintab na ibabaw ng lamesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik at tensyonadong silid. Ano to? Tanong ni Hiraya. Ang tingin ay lumipat mula kay Brilyante patungo sa kanya. Sa isang saglit, nakita ni Tala ang isang bahagyang kalituhan at sakit sa mga mata nito. Ebidensya yan, sagot ni Tala. Ang boses niya ay walang buhay, ngunit matatag. Ang pagnanakaw niya sa kumpanya ninyo. Tumingin si Hiraya sa kanya, pagkatapos ay sa folder. Tala, pero hindi yan ang dahilan kung bakit ako narito. Putol ni Tala. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang lukot na papel. Ang lumang medical record ng kanyang kapatid. Ang dokumentong sumira sa kanyang mundo kanina lang. Inilatag niya ito sa ibabaw ng folder. Ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa pinipigilang galit. Ito ang dahilan kung bakit ako narito. Kinuha ni Hiraya ang papel. Binuksan niya ito. Nakita niya ang pangalan ng kapatid ni Tala. Nakita niya ang diagnosis, chronic lung complications due to physical trauma. At sa ilalim, sa bahagi ng insidente, nakasulat ang mga salitang parang apoy na pumasok sa kanyang mga kamay. Luntian Group Construction Project Site, Sector 7. Napatingala si Hiraya kay Tala. Ang lahat ng galit niya para kay Brilyante ay biglang nawala. Ang natira na lang ay isang nakakabinging sakit. Tala, hindi ko alam. Isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Tala. Hindi alam, ganoon lang ba yun kadali? Ang Luntian Group ang sumira sa buhay ng kapatid ko. Ang Luntian Group ang nagbigay sa amin ng kakarampot na bayad para manahimik kami habang buhay. Sumigaw siya, at sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang mga luha. Ito ba ang kabaitan na sinasabi mo? Isang posisyon, isang mamahaling hapunan? Ito ba ang bayad para sa kalusugan ng kapatid ko? Para sa mga gabing hindi makatulog ang nanay ko? Tala, maniwala ka sa akin. Hindi. Sigaw niya. Ayoko nang maniwala. Mula sa'yo sa kanya. Turo niya kay Brilyante. Pare-pareho lang kayo. Kinukuha ninyo ang gusto ninyo at itinatapon ang mga taong katulad namin na parang basura. Kinuha niya ang kanyang employee ID mula sa kanyang bulsa. Ibinato niya ito sa lamesa. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Sabi niya, bawat salita ay may diin. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kailangan ko ay ang buhay ng kapatid ko na kinuha ninyo. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Hiraya. Nakita niya ang isang taong wasak. Isang taong natalo hindi ng kanyang kaaway, kundi ng sarili niyang nakaraan. Ngunit wala na siyang maramdamang awa. Tumalikod si Tala at nagsimulang maglakad palayo. Tala, sandali!
Sigaw ni Hiraya. Ang boses ay basag, ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, palabas ng opisina, palabas ng buhay ni Hiraya. Iniwan itong mag-isa sa gitna ng nagibang katotohanan, isang hari sa kanyang gumuhong kastilyo. Hiraya Luntian, ang katahimikan na naiwan sa pag-alis ni Tala ay mas malakas pa sa lahat ng sigaw na namutawi sa silid na yon. Nakatayo pa rin si Hiraya, nakatitig sa bukas na pinto kung saan huli niyang nakita ang anino ni Tala. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, magkatabi ang ebidensya ng dalawang kasalanan, ang pandarayan ng pamilya Roxas at ang kapabayaan ng pamilya Luntian. Isang tagumpay at isang mas matinding pagkatalo. Ano pang tinitingin ninyo dyan? Sigaw niya sa mga guard. Ang galit niya ay muling bumalik. Ngunit ngayon ay wala na itong direksyon. Ilabas ninyo yan sa paningin ko. Itawag ninyo ang mga pulis. Habang kinakaladkad palabas si Brillante, isang huling ngisi ang ibinigay nito kay Hiraya. Isang ngisi ng isang talunang nakahanap ng kasiyahan sa pagbagsak ng kanyang kalaban. At sa mga sandaling iyon, naintindihan ni Hiraya, nanalo nga siya laban sa anak ng kaaway ng kanyang ama. Ngunit sa proseso, nawala sa kanya ang isang bagay na mas mahalaga. Nawala sa kanya ang tiwala ng nag-iisang taong nagpaalala sa kanya kung paano muling maging tao. Lumipas ang mga araw. Ang Amihan Paraiso ay nagpatuloy sa operasyon. Si Brillante Roxas ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Ngunit para kay Hiraya, ang lahat ay nawalan ng kulay. Ang kanyang malawak na opisina ay naging isang kulungan. Paulit-ulit siyang nakatitig sa bakanteng upuan sa kabilang dulo ng conference table. Ang upuang inilaan niya para kay Tala. Ang kanyang kastilyo na itinayo niya mula sa abo ng kanilang nakaraan ay naging isang malamig at walang buhay na monumento ng kanyang tagumpay at kabiguan. Gabi-gabi, binubuklat niya ang mga lumang file ng Lontian Group. Hinanap niya ang kaso at nakita niya ito. Isang manipis na folder na may titulong Sector 7 Incident Report. Sa loob, nakasulat ang malamig at corporate na mga detalye ng aksidente. May nakalakip na kopya ng kasunduan na pinirmahan ng ina ni Tala at ang halaga ng tulong pinansyal, isang halagang nakakainsulto para sa isang buhay na unti-unting winawasak. Ang pirma ng kanyang ama ay nasa ilalim ng dokumento. Noong mga panahong iyon, abala ang kanyang ama sa pagbangon muli mula sa pagtataksil ni Armando Roxas. Marahil ay hindi na nito nabigyan ng pansin ang detalyeng ito. O marahil ay naging manhid na rin ito. Katulad niya, ang katotohanan yon ay mas masakit pa sa isang sampal. Ang pagiging biktima pala nila ay hindi nangangahulugang hindi rin sila maaaring maging sanhi ng pagdurusa ng iba. Isang gabi, hindi na niya natiis. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, walang partikular na destinasyon, ngunit ang kanyang mga kamay, na tila may sariling isip, ay nagdala sa kanya sa pamilyar na daan. Sa eskinita, kung saan nakatira si Tala. Ipinark niya ang sasakyan sa malayo, sa isang madilim na sulok. Mula doon, tanaw niya ang maliit at simpleng bahay. Nakita niya sa bintana ang anino ng ina ni Tala na nag-aalaga sa isang binatang nakaupo sa silya. May hawak na nebulizer. Napanood niya ang eksenang iyon. Isang eksena ng pagmamahal, pag-aalala, at paghihirap. At naramdaman niya ang bigat ng kasalanan ng kanyang pamilya, ng kanyang pangalan, ng kanyang kayamanan. Ang perang ipinagmamalaki niya, ang kapangyarihang hawak niya, lahat ay walang silbi kung nakatayo ito sa pundasyon ng pagdurusa ng iba. Sa mga sandaling iyon, habang nakatitig sa maliit na bahay, nagkaroon ng kaliwanagan si Hiraya. Hindi na ito tungkol sa paghingi ng tawad kay Tala. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pinuno ng kanyang legal team. Gusto kong ihanda ninyo ang lahat, sabi niya.
Ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit may bagong determinasyon. Hindi isang settlement, hindi isang donasyon, isang restitution, isang pagbabayad puri, at gusto kong magsimula na tayo bukas. Tala Sinag. Lumipas ang 1 linggo mula nang lisanin ni Tala ang Amihan Paraiso. Bawat araw ay isang pakikibaka. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang pamilyar na bigat. Ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Isang umaga, habang nag-aalaga siya sa kanyang kapatid, may kumatok sa kanilang pinto. 2 taong, naka-corporate attire, ang bumungad sa kanila. Inakala ni Tala na mga ahente lang ito na nagbebenta ng kung ano-ano. Ngunit nagpakilala sila bilang mga abogado mula sa isang pribadong foundation. Hindi nila binanggit ang pangalan ni Hiraya Luntian. Narito po kami dahil sa isang anonymous benefactor, sabi ng babaeng abogado. Nalaman po niya ang sitwasyon ng inyong kapatid at gusto niyang sagutin ang lahat ng gastusin para sa kanyang pagpapagamot. Natulala si Tala at ang kanyang ina. Hindi lang po iyon. Pagpapatuloy ng lalaking abogado. Inayos na rin po niya ang lahat para mailipat siya sa isa sa mga pinakamagaling na ospital sa Singapore na dalubhasa sa mga kasong tulad nito. Ang flight po ninyo ay nakaschedule na sa susunod na linggo. Hindi makapaniwala si Tala. Ito ay isang milagrong matagal na nilang ipinagdarasal. Ngunit sa likod ng kanyang isip, may isang tanong. Sino? Sa mga sumunod na araw, mas marami pang dumating. Isang grupo ang nag-alok na i-renovate ang kanilang bahay para maging mas komportable para sa kanyang kapatid. Isang anunsyo sa TV ang kanyang napanood. Ang paglulunsad ng Sinag Pag-asa Foundation, isang organisasyong itinatag para tulungan ang mga biktima ng mga aksidente sa trabaho. Ang foundation ay ipinangalan sa kanyang ina. Naiintindihan na niya. Walang tawag, walang sulat, walang pagpaparamdam. Ang lahat ay ginagawa ng tahimik sa likod ng mga anino. Hindi ito ang kilos ng isang taong nagbabayad para sa kanyang kasalanan. Ito ay ang kilos ng isang taong nagsisikap na itama ang isang pagkakamali. Sa araw ng kanilang pag-alis, habang nasa ospital sila para sa huling check-up, naglalakad si Tala sa pasilyo para bumili ng tubig. At doon, sa dulo ng mahabang koridor, nakita niya siya, si Hiraya Luntian. Hindi ito nakasuot ng mamahaling suit. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at pantalon. Hindi na siya ang hari ng Amihan Paraiso. Mukha lang siyang isang ordinaryong tao. Nakatayo roon. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Naglakad si Tala palapit. Walang ngiti. Walang galit. Isang katahimikan lamang. Nang nasa harapan na niya ito, si Hiraya ang unang nagsalita. Tala, sabi nito. Ang boses ay bahagyang paos. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Alam kong walang halaga ang kayang bumili noon. Huminga ito ng malalim at sa unang pagkakataon, nakita ni Tala ang isang bagay na hindi niya pa nakikita sa mga mata nito. Kahinaan. Nandito lang ako para sabihin ang isang bagay na dapat sinabi ng pamilya ko noon pa man. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata at sa isang kilos na yumanig sa mundo ni Tala, dahan-dahan itong yumuko, isang malalim at magalang na pagyuko. Patawad, sabi niya, para sa lahat. Nakatayo lang si Tala, pinoproseso ang lahat. Ang pagyuko na yon, hindi iyon ang pagyuko ng isang bilyonaryo. Iyon ay ang pagyuko ng isang taong nagsisisi. Tiningnan niya ang lalaki sa kanyang harapan. Nakita niya ang lahat ng sakit, lahat ng pagkakamali, lahat ng bigat na daladala nito. At nakita niya rin ang sarili niyang bigat na unti-unting gumagaan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya't ginawa niya ang isang bagay na natural sa kanya. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay.
Naramdaman ni Hiraya ang pag-aalinlangan sa hangin. Inaasahan na niya ang pagsigaw, ang pag-iyak, ang pagtalikod. Ngunit ang naramdaman niya ay ang isang mainit at marahang pagdampi sa kanyang balikat. Itinaas niya ang kanyang tingin. Si Tala. Nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. Ngunit sa mga labi nito ay may isang maliit, nanginginig na ngiti. Isang ngiti ng pagtanggap. Hindi na nila kailangan ng mga salita. Sa mahabang pasilyo ng ospital, sa gitna ng sakit at pag-asa, dalawang mundo ang muling nagtagpo. Hindi dahil sa isang kasinungalingan o isang pagsubok, kundi dahil sa isang katotohanang pareho nilang tinanggap. At habang nakatayo sila roon, sa isang bagong simula na itinayo sa pundasyon ng kapatawaran, alam nilang pareho na ang tunay na yaman ay hindi natatagpuan sa kislap ng ginto, kundi sa sinag ng isang pusong marunong magpatawad at magmahal muli. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Tala at Hiraya. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na kabutihan ay hindi isang aksyon, kundi isang katangiang nagniningning kahit sa pinakamadilim na sulok ng ating mga pagdududa. Ipinakita nito na ang kapatawaran ay ang susi, hindi para kalimutan ang nakaraan, kundi para makalaya mula sa bigat nito at makapagsimulang muli. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang kwento. Sana po ay may aral kayong napulot na maaari ninyong baunin sa inyong araw-araw na pamumuhay. Ano po ang masasabi ninyo sa naging katapusan ng kanilang kwento? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. I-share sa inyong mga kaibigan at pamilya at huwag na huwag pong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli.